the deliverer to deliver you. If there are things that you need to be delivered, just ask Him right now. The evidence is He's here. He's alive. He's doing His job. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. You alone can deliver us from sufferings by the knowledge that you have given us, Lord. Be glorified. Be magnified tonight. It's your love that heals. It's on in your presence. Sa presensya mo,
ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Panginoon, maraming salamat. Ang presensya niyo ay sapat na para kami ay maging malaya, maging masaya, at patuloy ang buhay na kasiyasiya. Maraming salamat sa inyong presensya dahil sa totoo lang, talagang pinakita niyo ngayon na kayo ay naririto dahil sa inyong ebidensya. Maraming salamat po. Alam kong nakikinig kayo, alam ko na nakikita mo ang kailangan ng bawat isa, maging sa live stream, Lord, kung saan man sila naroroon. I believe ang puso nilang nauuhaw at nagugutom sa inyong salita ay matutugunan ngayong gabi. After 45 minutes, hindi na kami magiging pareho dahil bibigyan mo kami ng panibagong kaalaman. Dahil sa kaalaman, ang aming kaligtasan. Ang kaligtasan ng aming mga isipan, puso, at ang aming katawan ay nasa inyong instruksyon. Kaya narito kami, nakikinig kami sa inyo, at alam kong may sasabihin kayo sa amin na makapagbibigay ng malaking pagbabago sa aming pananaw. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Alright, magandang gabi. Bago tayo pupunta, more on Thanksgiving, ay bigyan ko ng pagkakataon si Sister Sally, Sister Jennifer, maging si Sister Trunky, siyempre sasamahan sila ni Pastora Joanna upang magbigay sila ng pasasalamat. Kasi Thanksgiving, ang message po natin ngayon, giving thanks. Ano bang pagkakaiba ng Thanksgiving at giving thanks? Sa pagbibigay ng pasasalamat sa mga ginawa niya sa buhay natin. Ngayong gabi, praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos sa deliverance ni Jonah. At naniniwala ako na yun ay isang hudyat na dapat i-take natin ang opportunity dahil nandito siya. So sabihin mo nga sa katabi, anong reaksyon mo ngayong nandito siya? Okay, God is watching. So makikita natin kung totoong naniniwala kayo na ang Diyos ay nandito nga. Kasi minsan pag sinasabi natin, God is here, mukhang hindi baliwala yung iba, di ba? So ngayon, dito natin, kailangan dagdagan natin ang paghingi ng ebidensya na siya nga ay buhay, na siya nga nandito sa 2 o 3 na nagtitipon. Tonight, the deliverance is the job of God. If you allow Him, of course you have to access, tinawag natin ang Panginoon, yun ay hudyat na tayo ay naka-connect, nakaabot ng heaven of heavens. Dahil kapag nasungkit mo ang heaven of heavens, ibig sabihin, ikaw ay narinig, the earth will change. In other words, magpapadala ang Diyos ng ebidensya through angels, through His power, through His Holy Spirit, na siya nga ay nandito dahil ang promise niya, 2, 3 o marami, nagtitipon, nagagalak, nagbubunyi, nagbibigay ng parangal sa Kanya, siya ay magpapakita. So, I'll give you chance to say your thanks tonight as the month of Thanksgiving. All right. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa buhay ko for 25 long years in this ministry. Isa po ako sa product ng ministering ito. Nagpapatunay na ang Diyos sa ministering ito ay buhay. Kaya nakikita ko na ang buhay ko ngayon, kung anong buhay ko noon, ang layo-layo na because of the word na dumating sa buhay ko, yung the kingdom of God na na-receive ko, na itong kahariang ito ay walang kapalit sa kung ano man meron dito sa mundo. So kaya nga ako nagpapasalamat kanina, no, na what if
kung hindi ako nakarating sa ministering ito. Siguro, nasa dilim ako, wala akong pamilya, yung mga anak ko yung pamilya ko is wasak, o yung kami ay naghiwalay na. Yun nga ang kagandahan na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na tagpuan ko ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng ministering ito at na maintain ko yung foundation. Yun ang pinaka-importante na nakita ko sa buhay ko, na nakatayo ako sa firm foundation, which is the rock of the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ ang aking lahat-lahat. Kaya hindi ko ma-express sa isang salita lang, but maraming ginawa itong Jesus sa buhay ko. Kaya nga nabasa ninyo noon yung first batch na experience the difference with Jesus. So masasabi kong maraming ako experience na marami akong pwedeng isabi. Yung story, because na-met ko ang author ng buhay ko, kaya ngayon talagang nagpapatuloy ako na maging witness din, na maging representative ako ng kaharian ng Diyos. So I give all the glory to God sa lahat ng kanyang ginawa, at ito po ang pledge ko sa Panginoon na ang natirang buhay ko is sabihin ko na I'm living for God. I'm not living for anyone. I'm not living for money or anything in this world, because the word says the world will pass away, but the word of God will last forever. Glory to God. Praise the Lord. No, magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po bilang isang first disciple ng aming ng ministering ito through the life of our Pastor Marlene. Ako po'y nagpapasalamat dahil sa maraming experiences na ang Panginoon ay nagpakita ng mga milagro, mga signs and wonders na hindi ko akalain na itong na ngayon yung buhay na binago ng Panginoon. Dahil po, inalaw ko po ang buhay ko na baguhin ayon po sa kanyang salita. At maraming salamat na totoo po na kung maging malapit po tayo at meron tayong lifestyle na nagiging lifestyle natin ang palaging nagpapasalamat, ay nagiging closer po tayo sa ating Panginoon. At all the more, yung buhay na ito dahil nga nagbago sa kanyang salita at sa aking pananampalataya, nandun yung continuous na pasasalamat balik sa kanya for what He has done. And nagpapasalamat din ako kung tayo nga pala ay faithful sa Kanya, devoted sa Kanya, talagang gumagalaw siya sa buhay natin. From glory to glory, from faith to faith, at ibinabalik ko ang lahat ng pasalamat sa Kanya. Dahil kung hindi po tayo naging totoo sa Kanyang salita, hindi rin po walang pagbabago ang buhay na ito. And what I am excited now is we have a new place of worship na kung saan ito po inilagay sa sentro ng Coronadal City at ito po ay binigay na assignment sa akin na excited po ako at pinapasalamatan ko balik ang Panginoon for what He will be doing all the more sa aming buhay na mag-asawa, at sa patuloy na pasalamat sa Kanya, talagang ibinubuhos niya lahat ng ating kailangan, lalong-lalo na po ang spiritual blessing na kung meron tayong understanding at when we put the Word of God in our lives, then we will gain wisdom na magagamit natin sa ating araw-araw. Kaya ibinabalik ko ang patutuo ito sa buhay ko at pasasalamat sa Kanya forever and ever. Glory to God. Maraming salamat po, Panginoon. Good evening sa lahat. I am so blessed beyond measure because God provided me a spiritual family mentor para mag-guide sa akin kumbaga mamumuhay ako sa tamang landas. Yung sabi nga ng Panginoon, God provided everything. So isa yun sa provision ng Panginoon sa akin na para hindi ako mapariwara, kundi malagay ako sa tamang daan patungo sa Panginoon. And I'm praising God na ang buhay ko, sabi ko nga, Lord, kung walang spiritual family, walang spiritual mother or parents na nag-accept sa akin, saan ako ngayon? So nakita ko how God
provided everything. Hindi lang pala finances, hindi lang spiritual, yung material na bagay binibigay ng Panginoon, kundi yung growth natin spiritually. And I really acknowledge the work of God in my life, na dati kadali-dali ko mag-give up. Diba, product din ako ng suicidal. Pero when I encountered God, doon ko nakita how valuable my life is. How meaningful and ang buhay ko ay puno ng purpose para sa Panginoon. And I'm praising God also na ipinahimay mo kung sakaling wala ka sa Panginoon, saan ka ngayon. Dati din akong lesbian, si Ismaila. But I'm praising God on how God changed. Yung sabi ko sa kanya, huwag kang magmadali. Hayaan mo ang Panginoon na mag-process sa iyo. And then makita mo na one day, someday, na yun ka na. Nakikita mo na on how God molding you to be a woman of faith. Na from the captivity of the enemy, nga ibalik ka sa original form. Kung saan ka talaga, kung paano ka ginawa ng Panginoon. And I'm praising God na-experience ko rin siguro kung hindi ako na tagpuan ng Panginoon, maybe, kung wala siyang ginamit na tao, maybe hindi ako magkakaroon ng pamilya na yung nag-accept sa'yo, di ba? Siyempre, pag single mom ka, ang dami mong experience, wala nang, parang feeling mo, pariwara ka na, pero yung God provided people or person, nga for you, ma-feel mo na, pag once pala bumalik ka sa presensya ng Panginoon, lahat-lahat baguhin niya, and He will make you pure again in His sight. And I'm praising God also na poverty, di ba? Marami dito nakasaksi na, kumbaga sa Ilonggo, pigado, yung CR nga, di ba, Jeho. Pero na how God transformed, provided. Yung na-experience namin yung favor, na hindi naman galing sa salary namin, pero nakapagpatayo ka ng bahay. And I'm praising God even sa parents ko na namatay na, yung foster parents ko, na I believe it's God, na nag-i-appoint niya ang lahat just for us to enjoy at magkaroon ng family na mayroong fear of the Lord. So glory to God. Amen. Praise God. Good evening sa tanan. Ako nagpapasalamat, sabi nga nila, ang lahat na nangyayari sa buhay natin ay may mga dahilan. So salamat sa buhay na binigay ng Diyos sa akin. Salamat sa ministry na binigay niya. Kung saan ito yung daan, ito yung hinanap ko, ito yung daan na nakita kong magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Sa dami-daming mga tests and trials sa buhay namin, mayroon yung may threat kami na patayin, but God, sabi ng Diyos, sa 2 Chronicles 20, yun ang pinahawakan ko. Ang laban mo ay ang laban ko. Ang gawin mo lang ay maging matatag ka at tumayo ka sa aking pangalan. So salamat sa word na ang laban mo ay ang laban ko. Tumatag ka lang at magpasalamat sa lahat ng oras. Yun ang nagiging sekreto. Ang pagpapasalamat sa Diyos. Ang sabi nga niya, follow me. At ang isa pa, follow me Jesus. Kung ikaw sumusunod sa Panginoon, ang lahat i-reveal niya sa iyo. At hindi ka ligtaan. Ang fellowship, makikinig ka sa mga testimony ng mga kasama mo, magiging malip up ka sa pananampalataya mo sa Diyos. And ang pasasalamat pala isang sekreto. Dapat tayong magpasalamat palagi sa Diyos. Kasi sabi niya, pag nagpapasalamat, yun ang door para muli niyang ibabagsak at muli niyang ibibigay ang mga blessings and favors. So thank you sa ministry na to. Finally, sabi ko nga nun sa mga anak ko, saan ba Lord, saan ko dapat ilagay? Saan ko dapat dalhin ang mga anak ko para makilala ka ng lubusan? And thank you na binigay ng Diyos ang ministry ito at para makilala namin siya ng lubusan. Glory to God. Amen. Well said. At marami pa po ang mga testimony. Testimonies are very important. I would like to recognize sino ba ang ating assigned sa ating merienda. Greenfield. Okay. Salamat, Pastor David at Pastora Roseline. Next time, be prepared dahil marami tayong parade of testimonies, maging ang ating pinagaling na na bulag. You were once blind but now you see. So yun po ay dapat nating i-shout out. Maging ang deliverance ni Jonah next time. I want you to speak out. Ayaw ng Diyos kasi yung parang kinikip mo yung lahat ng victories. Ang Diyos ay gumagawa ng mga kababalaghan para gusto niyang ipakilala siya
sa pamagitan mo. That's why wag po tayong reserve kapag tayo ay may ipagmamalaking gawa ng Diyos. You are mandated by God na sabihin sa buong mundo kung anong mga gawa ng kanyang mga pangako sa atin. So tonight, dagdagan po natin ang kaalaman dahil ang kaalaman ang siyang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Paano ka maligtas kung wala kang alam? Aber. It's not just receiving Jesus as your own personal Lord and Savior. What is next? Ay bibigyan kanyang kaalaman how to do it. Dahil ikaw ang may dala ng iyong katawan at ang gusto ng Lord, tayo ay magpapagamit upang tayo ay gamitin niya at ipakita ang kanyang kaparaanan. His ways are higher than our ways. Kaya kailangan nating malaman kung ano ang kanyang mga kaparaanan or ways sapagkat yan lang po ang magbibigay sa atin ng daan paalis sa dati nating buhay na masalimuot. So bakit po maraming mga Kristiyano hanggang ngayon na nagsasuffer sa kanilang mga buhay? Malalaman po natin ngayong gabi. The power of thanksgiving ay alam ko na sa patuloy na pakikinig ninyo ng pasasalamat at ng mga pangako ng Diyos ay nabigyan kayo ng concrete idea kung ano ang mga benepisyo, kaya naman kung bakit nag-i-enjoy ang ating mga VCF dito dahil sila ay nakilala nila ang Diyos at nakita nila ang paraan, ang way out sa buhay na mahirap. Yung buhay natin ay naging mahirap dahil sa ating prinsipyo. Kaya nga, salamat, ang kaharian ng Diyos ay prinsipyo na hindi ito kayang sirain kahit ng demonyo. Kailangan malaman natin yan. So we learn about the keys or the principles of giving thanks. At lahat ng kanyang gustong mangyari sa iyo, may susi for you to enjoy. So again, susi ay prinsipyo. Everybody say, the principles of God. Thank you. Yung dalawang word na yan, thank you. Everybody say, thank you. From the heart, i-practice natin. Thank you. Siyempre, pag nag-thank you ka sa tao, hindi ka nakatingin sa damit o sa paa. Thank you. Diba? Kahit nga, peace be with you, kailangan eye to eye. Yung talagang sincero ka, naggaling sa puso mo ang sinasabi mo, thank you for your life. So practice lang mga kapatid dahil hindi naman tayo nasanay ng ganito. Sanay tayo sa mga aristocrat style. Ngayon, dahil nasa katotohanan na tayo, kung gusto nating maging malaya, sabihin mo sa katabi, maging totoo ka. Dahil ngayong gabi, may movie, It's Good to be True. Oh, it's good to be true. Why? Kapag true, nasa true ka, walang hindrance. Malaya kapag ikaw ay nasa katotohanan. Dahil ang katotohanan, ang kaalaman ng katotohanan, ang siyang magpapalaya sa iyo sa dilim o sa kahirapan ng buhay. So, bakit nga ba maraming Kristiyano ang nahihirapan sa buhay? Tonight, ito po ay magandang mensahe at importante sa mga Kristiyano hindi naging totoo kung bakit ilang taon na kayong Christian ay hindi nyo pa rin masabi-sabi bluntly na maligaya kayo sa buhay nyo. Alright? So tonight, maaring ma-realize niyo matagal ka na palang naging maligaya. Hindi mo lang na-notice. Okay, sabihin mo nga sa katabi, thank you for your life. So thank you are the two words that, if you are a believer, qualifies you to for the next act of favor. Puno po ng pabor ang anak ng Diyos dahil yan ay pangako na if you believe in the Lord Jesus Christ, you shall receive what? The promises. At ang promises ng Lord ay magkaroon ka ng car na hindi mo pinaghirapan,
babaguhin ka, babaguhin ang asawa mo, baguhin ang iyong circumstance. Lahat ng paghihirap mo, kaya niyang baguhin because that's the power of God na siyang binigay niya sa iyo sa pamagitan ng kanyang salita at banal na espiritu. Come on! Cheer me up because marami pang lalabas sa bibig ko. So thank you from the deepest part of your heart qualifies you to receive another favors. Kailangan tandaan nyo yan lagi, araw-araw, mayroon kayong pagkakataon. God is giving you the opportunity to receive favors to favors. Favors from men, favors from God, and from men. Di ka ba niyan masaya? May pabor ka na sa taas, may pabor ka pa sa baba. Yan po ang pagkakaiba ng anak ng Diyos. John 1:12, paulit-ulit kong sinabi, paano mo malaman na ikaw ay qualify? It is God who gave you qualification. Being a child of God, will I give you power to become my child? So pag walang kapangyarihan, hindi ka magiging anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Siyempre, magkakaanak ba siya ng walang kapangyarihan? Siyempre, kung may anak ka, kung ano meron sa iyo, meron din anak mo. Kaya, I'm truly the Son of God. Lahat tayo, S-O-N. Lahat tayo ay anak ng Diyos sa pamagitan kasi ni Jesus. So, anong ebidensya? Kapangyarihan. So, the Holy Spirit is the power of God. That is your promise. Yan yung ating treasure dito sa ating power box. Pakisabi sa katabi, bago na naman itong term. Pakisabi sa katabi, how is your power box? Box na lang ba? Empty ba? Kailangan mapuno ito ng power dahil dito tayo humuhugot ng power sa loob. When outside force will attack you, you don't have to worry. God said, I gave you the power inside to push back the destruction outside and reminding you that the power inside is greater than the power outside. Come on, stamp your feet and shout. Yes. Why do we stamp our feet and shout? Because it's just like you're eating, you're absorbing. Malaman mo yung taong hindi nag-absorb eh. Ganun lang. Habang yung iba, tumutuwad na, lumulukso na siya, ganun lang. Parang walang absorb, walang na-absorb. Kaya kailangan po nating malaman na buhay tayo. Bakit ang ingay nyo dyan sa Visep? Buhay kasi. Ang init-init ng pagmamahalan nyo dyan sa church, buhay kasi. Show me the evidence that your God is alive. Then I can say that truly, you're the Son of God. Dahil anak lang ng Diyos, ang kanyang pinaparanas, pinapaalam, pinaparanas ng kapangyarihan. Anak lang ng Diyos. Kaya, siyempre, sino naman ang hindi magsasabing hindi ka masaya? Nararanasan mo ang extraordinary, supernatural, hindi ordinary, supernatural power ang pinaparanas ng Diyos sa iyo. Simpleng praise the Lord. Nakaramdam ka ng tinataas ka. Simpleng thank you. Nakaramdam ka ng pagbabago ng atmosphere mo. Simpleng I love you. Nakaramdam ka ng pagkabuo mo bilang tao. You become secure when you hear the word, I love you. And God is always whispering, I love you to us because we are His beloved. How do He whisper His love? Through His word, through the wind, through the nature. That's why ang mga tao ngayon, back to nature. Bakit? Kasi hindi na nila maramdaman ang buhay sa syudad. Hindi na nila maramdaman ang buhay doon sa mga katulad ng Dubai. Lahat ay synthetic. Wala namang dagat, nakakagawa sila ng dagat. Wala namang garden, nakakagawa sila ng garden.
dahil sa kakayanan ng kanilang alam at pera. But that is not natural. You go back to the natural dahil walang makakasira sa nature. Dahil ang nature ay talagang workmanship ng Diyos. Kaya pumupunta ang mga tao ngayon sa mountains, and thank God, tayong mga taga Mindanao, mayaman sa nature. Ang nature kasi hindi nakakasawa. Doon nga sa SG Farm, nakita mo yung Mount Matutom? Pag ganun mo, pagbalik mo, wala nang Mount Matutom. Covered by the clouds, the thick clouds. So hindi nakakasawa. Pero yung ngayon synthetic, yun yung nauna mo nakita nung last year, balikan mo, ganun pa rin kasi synthetic na. Babaguhin lang yung mga arrangement at hindi nakakabigay ng buhay. Dahil ang nature ay breath. Nature is life. Are you here? Alright, so ito po, Hosea 4:6, ang reason kung bakit ang tao ng Diyos ay hindi masaya. Magtanong tayo, ba't hindi ka masaya? Sabi mo, born again ka. Nakikita naman kasi sa mukha. Hindi mo pwede say, masaya ako, may apa masaya ako. Sino ba? Masaya kami. But it must be natural. Without people watching you, ikaw mismo makapagsabi kung totoong masaya ka sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi, huwag kang umasa sa mga confirmation ng ibang tao. Ikaw ang nakakaalam ng tunay kung ikaw ay masaya o hindi. Amen. Palakpak. Hosea 4:6, ito po ang reason bakit napapahamak ang iba nating mga kapatiran. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman. Kaya po sa church, ito ay parang hospital. Ito ay isang academy. Ito ay isang educational institution wherein you can find knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya wag mong sabihin, kulang tayo ng kaalaman. Hindi lang tayo talaga nag-aaral. Dahil kulang na ang kaalaman nila tungkol sa Diyos. The church must be full of the knowledge of the Lord Jesus Christ. That's why we need to grow. Kailangan po nating lumago. Hindi enough na tayo ay nananampalataya lang. Yung iba hanggang ngayon, puro blessing, pera Hindi po yun. Elementary yun. Ang tunay na blessing ay ang kapangyarihan. Kapag may kapangyarihan ka, you got the treasure wherever you go. Wala, hindi ka mawawalan. Kahit itapon ka pa sa disyerto, your God is with you. He promised that He will be with you till the end of the age. Kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya. Sapagkat kayo mismo mga pari or leader ay tinatanggihan ang kaalamang ito. So many Christians are rejecting the knowledge of God, especially if it is for correction, rebuke, training, and like empowerment. When God said, go to the priest and you have to allow them to lay their hands to you, you refuse, you reject. So mismo ang mga pari or leader ay tinatanggihan ang kaalamang ito. Kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang mga pari. Ang sakit nun Leader ka, tinatanggihan ka ng iyong Diyos. Kinalimutan ninyo ang kautusan ko, kaya kalimutan ko rin ang mga anak ninyo. Horrible. Kaya itong Hosea 4:6 nagbigay sa akin ng kaalaman na kung bakit pala naghihirap yung mga born again. Hindi man lang nila na-share kung bakit. Because they don't know. Nag-aalangan ako nung araw na talagang mag-full blast na born again kasi nakikita ko yung ibang mga Kristiyano. Walang makain, napuputulan ng kuryente. Ano pa ba? Nahihirapan sa kanilang adultery, hindi makaalis-alis. Sa kanilang shabu. Yung mga priest, yung mga pastors, bakla pa rin hanggang ngayon.
Sino ba naman ang gustong sumunod ng ganon? Eh, dyan ka rin naman. So, anong bago? That's why, itong Hosea 4:6 po ay magbibigay sa atin ng idea, kaalaman, para tayo ay umiba. Palakpak. Maligaya ba kayo? Narinig nyo to? Alright, Romans 8:31. We must be addicted altogether. Dito sa BCF, addicted po tayo sa Thanksgiving. I would like to say and shout out for the glory of God. Salamat, Doktora Pacalda, for sending your gifts to this ministry. You are one of those people who believe in us. Thank you for believing in us. Thank you for trusting us with all those stuff. Meron po siyang pinadala sa atin, mga libro na kailangan pa ng ating mga anak. Palakpakan po natin ang Lord. Mga damit at kung ano-ano pa, nandyan po. Kailangan natin pamahagi sa body of Christ. Ngayon, pag kayo ay nasakop sa church na to, ultimo asin, meron kayong part. Mukhang 3 lang nakakatikim ng asin dito. Romans 8:31. Come on, let's go. Go with me in Romans 8:31. Are you there? You should love your Bible. I love my Bible. You know, as you go along, you learn to be addicted to read the Word. Because pag nalaman mo ang isang salita o ang kanyang revelation for that day, that is for the day. Para bang pagkain mo for the day, matutuwa ka. Lahat ng energy mo nandyan na. Kasi pag ang Diyos magbigay every day, ay kumpleto. So, ang sabi ko nga, every day is a saving day. Araw-araw, walang ginawa ang Diyos sa'yo. Kundi, kasi mahal tayo ng Diyos. Ngayon ko lang nalaman before, the more you become closer to God, the more you feel na you are beloved. The more ka nakapil na napaka-importante mo. Mukhang wala may nag-amen. Nandito ba kayo? Hello, pakitat somebody. Nandito ka ba? Don't you worry, may merienda tayo, nangangamoy na nga eh. Romans 8:31. Ngayon, kung iisipin natin, mga anak ng Diyos, ang mga bagay na to, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. Hindi ka ba niyan natutuwa na panig ang Diyos sa'yo? Pro sa'yo ang Diyos. Dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kaya, kung matapang ang mga makasalanan, ang mga hindi na save, mas matapang ang save. Stamp your feet again. Kailangan i-stir up ko kayo. Kasi buong araw po kaming nagbubunyi sa Lord. Siyempre, nandun yung energy namin. But, I believe na kapag tayo ay laging kumakain ng salita ng Diyos, ini-energize pa tayo. Whatever we release, it will come back to us in 10 times fold. Come on. Romans 8:31 will give you courage. Jonah, do not be in fear, be in faith. Because sabi ng Lord, magtatagumpay ka kahit anong gawin mo dahil nasa panig mo ang Diyos. Ipaglalaban ka ng Diyos. Romans 8:31. So, at sinabi niya sa Psalms 22:3 na He inhabits the praises of His people. Kaya nga po, kailangan po natin ay mabaptize. Yung mga religious, parang bingis sila sa yung baptism na yan ng church. Ayaw nila niyan. So nila magsimba lang talaga. Simba lang. Walang commitment sa church. Kung wala po kayong commitment, kaya nga subject kayo for hopping. Pag wala kang commitment, di ba, subject for idolatry, subject for adultery, subject for fornication, subject for the world. Dahil wala kang commitment. Marriage is one of the example na kapag tayo po ay nagpakasal, tayo ay committed to each other. At mayroon tayong sinumpaan na bilang tao, dyan kayo ma-check kung kayo ay maaasahan sa inyong pangako. Yes, hindi tayo perfect.
Kaya nga tinuturuan tayo ng Lord na maging katulad niya na hanggang kamatayan, tinatayuan ang kanyang salita. Kaumpisa ko pa lang 20 minutes before take-off. Talaga naman. Ang bilis ng oras. Psalms 22:3. 20 minutes before take-off. Psalms 22:3. Oo nga pala, marami tayong parade na testimony. Di bali, nabusog kayo ng true-to-life testimonies. Psalms 22:3, ngunit banal ka. Sabihin mo nga sa katabi, banal ka. You're holy. At nakaluklok ka sa iyong trono at pinupuri ang mga Israelita. Pinupuri ng mga Israelita. Israelites are chosen ones at tayo po, ang ibig sabihin ng Diyos, ay kung saan nakaluklok ang Diyos, nandun din tayo. Although nandito tayo physically, but when we start to get together, 2, 3 or more, God said, I am in the midst. So therefore, kung saan si Jesus, nandun tayo. Saan? Sa trono. Ano ba ang trono ng Diyos? Throne of grace and mercy. Ay kung lagi kang sa trono, lagi kang dikit sa trono ng grasya at ng kanyang awa. Wow. Matatag ka. Kahit anong mangyari, wala ka mang pera, alam na alam mo na ang Diyos ay nasa iyo. So who can be against us? Alright. So ito po ay magandang balita para sa atin i-establish ang praises sa ating mga bibig, morning, noon, and night. Pakidelete na po ang mga murmur at grumble, complain. Sabihin mo sa katabi, meron pa ba? Na iba matindi talaga sa sobrang establish sa murmuring. So anong dapat dyan? Minsan, alam niyo naman ang Lord, kinukos na rin masunog yung bibig mo para naman, ganun si Lord. Talagang, siya, intentional. Gusto kanyang lumabas sa pagkamarites. Minsan, nagbibiruan kami ng anak ko. Sabi ko, nak, nagmarites ka, you have to ask sorry to the Lord. Mama, I'm just sharing. I'm not making marites. Minsan sabi natin sharing lang, pero pati yung kaloob-looban ng mga tao, alam natin. But, thank God, kapag nandyan ang Jesus, hindi may iwasan, sabi nga, talaga minsan nagkaka-interest tayo sa mga tao, hindi naman tayo humingi ng informasyon. Medyo alam mo ang marites talagang, naglilipana ngayon. Wala kang intensyon, talagang narinig mo. Yun pala, invitation for you to be in the camp of Satan. But, even if nakapagmarites ka, pwede ka naman magsabi, Lord, I'm sorry. Umandar lang po ang aking flesh. So, maganda talaga may alam, Then I go back to So, you pray for that person para hindi yung, instead of Lord, alam ko, lahat naman ng tao lang perfect, ganyan. So, isipin mo rin yung iyo. Ano ka ba? Berhen ka ba? Di ba? So, medyo dadahan-dahan ka ngayon dahil ang Holy Spirit, i-convict ka. Kahit may alam ka, the devil cannot use that knowledge to destroy somebody. Because if you destroy somebody, you too will be destroyed. Palakpakan natin ang Lord. Sige pa po. When God goes with you, what will happen? Everything goes with you. When you attract God, how do you attract God? Anong bagay na nakaka-attract ang Diyos sa atin? Sa itsura ba natin? Hindi. He is attracted by your praises. That's why ang taong puno ng praises, kisihudang para silang mga lunatic. Parang mga buang kaka-praise the Lord. God will provide. At tayo pinagtatawanan ng mga tao sa mundo, wala tayong pakialam. Dahil hindi mapigilan na we are addicted to praise dahil may nakikita tayo, may nararanasan tayo, may victory tayo, tuwing tayo ay nagpapasalamat.
Kaya yung mystery dito, magtataka yung mga kasama mo, parang dami mong pera, lagi kang bagong ukay. O, di ba? So, God wants you to know na kapag na-attract mo siya sa praises mo, ma-attract mo rin ang mga tao. Ang mga tao ay ma-attract din sa'yo. Because the reflection of God's glory. So all you have to do is to call God's attention. Then you attract Him. God will pay attention to you. You know, when God pay attention to you, naglilipa na, umuulan ang mga blessings. Hindi mo mapipigilan kasi nasa system. At kapag nag-uulan ng blessings sa iyo, yung mga taong nasa disyerto, ay titingalain ka. Sana man lang maambunan kami. So thank God. We invite you to our Thanksgiving. Mamimigay po kami ng kung ano man ang ibibigay namin. You are welcome. Ito yung maganda. Hindi rin maganda, no? Nangiimbita ka, mamimigay ka na nga ayaw pang pumunta. Pakakainin mo na, lahat na lang, ayaw pa rin. Alam mo ba, ang ayaw nila, hindi yung goods. Ayaw nila yung pagsisimba sa Diyos na buhay. Bless you, Lord. Palakpakan natin ang Lord. So ano po ba ang ating ginagawa bilang isang mananampalataya, bilang thankful people of God? We are the people of God full of thanksgiving. We do PPW. We pray, praise, and worship. Ang lalabas po sa bibig natin ay puro ganito. Thank you, kahit sino, ugaliin na nating magpasalamat. Kahit binigyan lang tayo ng tubig, sabihin mo, thank you. Kahit na binigyan ka lang ng maupuan, say thank you. Be thankful kasi yan ang iyong identity bilang anak ng Diyos. So ordinary sa atin ang thank you, bless you. Pag tuwing paalis, God bless you. Ordinary yan sa atin. But it is real na kapag anak ka ng Diyos at nag-bless ka ng mga tao, ba't kayo pumupunta yung mga tao sa akin? Because they believe that if I will bless them, truly God will bless them. Ang sarap. Tinitingnan ng Lord ako. O sige, patong mo kamay mo. Pag pinatong ko yung kamay ko, magbibigay ako ng oil. Sabi ng Lord, o sige, wala ka ng business dito, ako na. Signs and wonders will follow. Thank you, bless you, and praise you. We thank God for what He has done. Ano bang ginawa niya sa iyo, Sally? Inalis niya yung mga tigihawat mo, yung mga kunting mga bagay. Oo. Inayos niya yung mga diction mo. Inayos niya yung mga, para kang barrio girl. Tingnan mo naman si Sally ngayon. Barrio dos po yan, pero naka-Christian Dior. With matching boots, shoes. Ganyan po kami dito. Kaya parang tingin mo weird? No. In fact, nandito na po ang Las Vegas. Nandito na ang Korea. Nandito na ang international. Sa Barrio Dos lang po. It's from your thoughts. Because you believe. When you believe, nagbabago ka. Tingnan mo si Pastora Jonah. Parang si Lira na. Hindi malang nag-amen si Pastor Aying. Mark 6:21-26. Pero sa wakas ay dumating din ang pagkakataong hinihintay ni Herodias. Kaarawan noon ni Herodes at nagdao siya ng malaking handaan. Alam niyo yung story na inimbita siya ng mga opisyal ng Galilea, mga commander, mga sundalong Romano at iba pang mga kilalang tao ron. So it was a party, big time party. Nang oras na ng kasiyahan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Dahil yan naman talaga ang trabaho.
Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga bisita niya. Kaya sinabi ni Herodes sa kadalaga, humingi ka sa akin ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko. So you see, nasumayaw lang siya at na-please niya ang hari. At ang kapalit ay pabor. May idea ba tayo? Si Jesus ba hari mo? Kaya huwag kayong mag-atubiling sumayaw. Dahil kapag sinayawan mo ang Panginoon, katulad nito, ikaw ay nakaka-attract sa mata ng hari at sasabihin ng hari, ano ba ang gusto mo? Pinasaya mo ako. Mukhang wala. Kung ang tao, ang hari dito sa lupa, kunting ano mo ay binibigay nila, sabi nga diyan, kalahati daw ng kanyang pero ang Diyos natin ay buong kaharian. Ibibigay niya sa atin kapag siya ina-please. At sumumpa siya na ibibigay niya sa dalaga kahit ang kalahati pa ng kanyang kaharian. Next, lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina kung ano ang hihilingin niya. At sinabihan siya ng demonya, sinabihan siya ng demonyo na hingin mo ang ulo ni Juan at pag natagapagbautismo. So can you imagine, bigat masyado ang hiniling. Pero dahil may word of honor ang hari, hindi pwedeng hindi niya ibigay. So it is replica of our Father in heaven na kahit anong hirap ng gusto mo, syempre hindi mo hingiin ang ulo ng kapitbahay mo. Hindi hingiin mo ang lahat ng pabor na sabi ng Lord, kahit ano, whatever you ask in my name, my Father will do it for you, says the King of hosts. Wow! Matayo balahibo ko, ewan ko sa inyo. So ano po ba ang gagawin ko, Lord? Sasayaw ba ako ganon? Hindi po literal. All you have to do is to please God. Fasting, prayer, and going to church, being a part of the body of Christ, giving your tithes and offering, giving and giving and giving, whatever you can give can please the King. And God said, okay, because you're doing it, Pastor Perez, because you're doing it, I saw it, then you have me. Whatever you say, I'll do it. Because that is a promise. Kailangan kunin niyo yung mga promises ng Lord. Each time you pray, you can demand, Lord, you said, the King will not destroy His word. Ang salita ng Diyos ay hindi niya babaliin kapag sinabi niya na. Kaya laging ganito, pag anak ka ng Diyos, sabi mo, Ama, sinabi mo eh. Jesus, sinabi mo. May narinig ba kayong sinabi ni Jesus na, sinabi ko ba? Dahil alam niya ang kanyang salita. Hindi niya babaguhin, hindi niya babaliwalain ang salita niya dahil ang salita at siya ay iisa. Kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, gusto ko pong ibigay ninyo sa akin din. Ito po ay hindi makatarungan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang bandihado. Wow! Mukhang dito ang nauso ang ulo ng baboy. Labis itong inalungkot ng hari. Pero dahil nangako siya sa harap ng bisita ng maraming tao, ito rin, ang Diyos natin sa langit nangako sa buong kapuluhan. At hindi siya makatanggi kung anuman ang hihilingin natin. Are you glad that you know that? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige pa po. So the truth is, the degree of your gratitude. Gaano ka bigat o ka maapoy ang iyong pag-ibig sa Diyos. Yan. Ang mahirapan ako sa degree. 4th degree ba? 10th degree?
Di ba? Meron tayong degree dito. At ang sabi ng Lord, the degree ng iyong pasasalamat ay yun ang measure ng iyong posisyon. Hello, yung inyong altitude, ang inyong bilis sa buhay. So ito ang maganda, sabi niya, the degree of your gratitude is what defines the greatness of your journey. Gratitude is what determines your altitude. Pag mapasalamatin ka, ang iyong bilis sa buhay ay depende sa iyong pasasalamat. Tuwing pasalamat mo, may balik talaga. Manotice nyo yun sa mga tao, lalo na sa iyong kalaban. Notice nyo pag may enemy kayo at minsan masabihan nyo lang na, thank you. Talagang magpapadala sa iyo ng mga kung ano-anong mga peace offering. Ganun ang mystery ng pasasalamat. The more addicted of thanksgiving you are, the more you will be filled. Kasi ikaw mismo nakakaramdam ka ng satisfaction. When you release thank you, it will come back to you eh. When you release I love you, it will come back to you. Nararamdaman mo hindi ka na insecure. Dahil yung powerful na word na yan, yung thank you and I love you, babalik sa'yo. Lalo na pag ikaw ay may banal na espiritu. Automatic yun, parang ATM. What you saw, you reap. Palakpakan natin ang Lord. 1 Corinthians 10:10, huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Ito po yung problema natin. Mga reklamador, door. Kaya pinatay sila, ng anghel ng kamatayan. So, ibig sabihin, ang mga reklamador, complainer, mga negative, ay pinapatay ng mga anghel ng kamatayan. The angel of death will come upon you, and he will deal you. Kapag may mean boss tayo, yung bibig nila, paggalit sila, sa likod sila nagmumurmur. Hindi doon sa tao, sa likod. Lahat ng mga taong nakakarinig, sasabihan niya na galit siya kay pastora. The angel of death is coming your way. That's why pasalamat po tayo na kapag, siyempre marami tayong iniquities. Salamat naman tayo, may church na nagpipray sa atin. Sa dami ba natin, meron talagang magpipray sa'yo. 10. Okay. So, 1 Corinthians 10:10. Huwag magreklamo. Ang ilan sa kanila, kaya pinatay sila ng mga anghel ng kamatayan. Take down notes. Next. Ito po ang salita ng Diyos. Psalms 55:17. Umaga, tanghali, at gabi. Umaga, tanghali, at gabi. Morning, noontime, and evening, dumadaing ako at nagbubuntong hininga sa Kanya at ako'y pinakinggan niya. Ganun ba kayo tumawag sa Lord? Nagbubuntong hininga o kumakain pa kayo ng mani? So ang gusto ng Lord, ganito pala. Si King David, kapag siya ay tumatawag sa Diyos, nagbubuntong hininga. In other words, talagang hindi siya tumitigil hanggat hindi siya pinapakinggan ng Diyos. Truly, God will answer your prayer when you really keep on asking. Keep on knocking the door. Keep on, and keep on. Wala kang tigil hanggat hindi mo nakuha ang sagot ng Diyos, hindi ka tumitigil. Palakpakan natin ang Lord. So nakita natin si King David, ay nagpapasalamat or nananalangin ng 3 times a day. Ngunit siya ay nagpupuri ng 7 times a day. 7 times means perfect. In other words, all of the time, pagpupuri ang kanyang bibig. Nananalangin siya 3 times a day. Nagpupuri siya ng mas marami. So therefore, the potency of praise is
More than powerful than prayer. Kapag nagpasalamat ka sa Diyos, mas makapangyarihan pala ito kesa sa ordinary prayer natin. Psalms 105:2, awitan nyo siya ng papuri, ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Yan, maingay po tayo ang church dahil we are commanded to shout out what God has done in your life. Do not keep quiet. Kapag kayo'y pinagaling, kapag kayo ay binless, kayo ay binigyan ng victory, huwag kayong manahimik. Ang sabi niya, ito daw ay aawitan natin ng papuri at ihayag, ipaalam sa buong mundo ang kanyang kamangha-manghang mga gawa. Kung ikaw ay pinagaling sa cancer, ikaw ay pinagaling sa iyong sight dahil nabulag ka, ngayon ay nakakita ka, ihayag mo. That is your testimony. At yung testimony na yan ay forever itong magiging makapangyarihan. Dahil kapag nag-testify ka about the deeds of the Lord in your life, the devil cannot touch you anymore. Ay huwag ialis sa ating mga bibig ang ating testimony. Yan ay isa sa mga sandata. Ano ba mga sandata natin sa warfare? Salita ng Diyos, your testimony, the blood of Jesus, pangalan ni Jesus. Yung apat na yan ay mga big time na sandata where Hades cannot prevail. Palakpakan natin ang Lord. We're surrounded by those arms. And Amos 4:5, last. Hallelujah. Sige, magsunog kayo ng tinapay na may pampaalsa bilang handog ng pasasalamat. Ipagmalaki ninyo yan, pati ang inyong mga handog na kusang loob. Naghandag kayo, kusang loob. Kung kayo maghandog na meron kayong reklamo, hindi pa, pinagsasabi pa, alam mo, binigay ko yun ko. Huwag na natin sabihin, nag-offering kayo. It's between you and the Lord. Hindi pala tayo binibless. Pastor, nagbigay ako ha. O, sabi na Lord, okay, pinaalam mo sa pastor mo, wala na akong business sa'yo. Nasasaktan ako pag ganun. Kasi, siyempre si Lord nakatingin. Di ba pwedeng sikreto niyo ni Lord yan? Mas maganda yung, pag nagbigay ka, talagang nasasaktan ka. And it's a sacred one. Di niya ipaalaw, Pastor nagbigay na ako dyan. Pastor, kinunan ko ng tithes yung bigay sa akin. Para ano? Para ipalam sa akin. Alam na ng Diyos yan, di ba? Hello? Pag naghulog kayo ng tithes ninyo, especially outside the country, thank you for your trust. Talagang pinagmamalaki ko kayo dahil nagtiwala kayo. Hindi basta-basta ang mga pera na pinapadala nyo dito at alam ng Diyos kung paano ko yun i-manage. Hindi naman ako pinahiya ng Diyos, bumabalik sa inyo kung ano man iyong binigay. Right? So, kaya nga sabi niya ang handog na kusang loob. Dahil yan ang gusto ninyong gawin. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsabi nito. Pag malaki ninyo, yan pati ang iyong mga handog na kusang loob dahil yan ang gusto ninyong gawin. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. What do you mean by magsunog? Sacrifice. Di ba? Pag kayo nag-aaral, nagsunog ng kilay, literal ba yun? Ibig sabihin talagang naghirap ka, you really do your best. Ang iyong handog ay talagang the best. Ibig sabihin, at kayo ay pagpapalain ng Diyos. Hindi naman po ako ang nagpa-promise, kundi ang Diyos. Kapag tuwing tinatanggap ko ang inyong kaloob sa Diyos, I see to it na ito ay ino-offer ko sa Panginoon at tinatanong ko sa Lord, saan ito? Dahil kung di kayo marunong magdala ng money, nakaapekto sa inyo, mahalata. Bakit ka nanghihina? Dahil nakaw ka. Hindi mo ninakaw yung pera, hindi ka naging totoo sa iyong pagdadala. Ayaw ng Lord yung iyong ginawa sa pera. Pag gusto ng Lord ang ginawa sa pera, lalo kang nagiging powerful.
Dahil God will multiply everything that you have when you do right. Mamili ka. Nakakakupit ka ng pera? O wala kang matatanggap sa Lord? O nagbibigay ka ng sacrificially at nakita mo talagang ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. And you enjoy. Kaya nga nag-enjoy ang isang Kristiyano kapag siya ay nag-believe. Kapag believer kayo, tither kayo, sa inyo yan. Ma-enjoy mo yan. Ako nag-enjoy ako lahat ng kailangan ko. Wala man akong pera. Pero alam ko kung ano ang aking commitment. Committed ako, committed din ang Diyos sa akin. Tuwing nangangailangan ako, hindi niya ako pinapahiya. Hallelujah! Dahil yan ay pangako. That's Amos 4:5. So tonight, give thanks to the Lord. Kapag nagbigay po tayo ng pasasalamat by giving your action, hindi pwedeng nagpapasalamat ka sa Diyos, wala kang action. It's through your praise and worship. Kapag ikaw nagpapasalamat, because of who He is, He's been a giver, siya po ay healer, yan, you praise Him because of who He is. At ngayon, tayo ay magpapasalamat uli. Araw-araw, kapag kung tayo 3 times tayong gumaganito, maramdaman mo naman ang layo natin sa mga ordinary lang, nagsimba once. Tayo naman 3 times, yung iba 4 times. Sabihin mo sa katabi, yung iba nagsasabi, sobra na yung inyo. 4 na beses kayo magsimba. Breakfast, English, yung iba sa atin, breakfast, English, Ilonggo, and then, ating meron pa tayong mga house churches, at Taglish, ilan? 5, 5. Hindi naman lahat. Pero naiiba ka kapag nakaguwid ka sa 5 na yan. Nakikita naman sa iyong buhay. Ganito ang dapat sagutin mo siya. Masama ba ang sumobra sa Diyos? Walang sumasagot. Kaya yung iba, pag 3 na, parang sobra na to, parang namumutla na, sobra na to. Baka mamamatay na ako nito. So, ilang taon na po tayo? Buhay na buhay tayo? Marami na po ang pumunta rito, umalis, nandito pa rin ako. Nandito pa rin. At yan ang ebidensya, the testimony that we have, ay tatayo tayo hanggang may buhay, tayo po ay magsisilbi sa Panginoon. Nakuha na natin ang ating reward. And that is Jesus is our Lord. Tumayo po tayong lahat. Let's give thanks to God. Come on. Mukhang medyo na po. So we pray for everybody, inviting you. Salamat sa inyong suporta, lahat ng mga agila. At kayo nandito. Sakop kayo sa pagpapala ng Diyos. Huwag kayong matakot. If God is with you, can be against you. Yung papuri natin dapat permanent. May pera, walang pera, papupurihan siya. Sumayaw ka. Lalo kang sumayaw pag wala kang pera. Wala ka na nga pera, hindi ka pa masaya. Ano ba yan? Kailangan may pera, walang pera, sumaya. That is the will of God for everyone. Okay, taas po natin ating mga kamay. Would like to invite yung mga tao na maaaring after this, maybe 1 year, 2 years, maybe 4 months, nagkataon na kayo ay nanood nito at gusto ninyong tanggapin. We are ushering you. Lahat kami dito sa VCF ay nag-a-usher ng mga kaluluwang gustong tumanggap sa banal na Espiritu, ang Espiritu ng ating buhay na Diyos. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Nadagdagan ang aming alam na kami ay puno ng pabor kapag puno kami ng pasasalamat. Maraming salamat sa pagbayad ninyo ng aking kasalanan. Inaamin ko na ako po ay makasalanan. Ngunit ngayong gabi, ngayong sa oras na to,
tinatanggap ko po ang inyong kapatawaran ng aking kasalanan dahil ito ay inyong regalo sa aming makasalanan. Kung kami ay susuko, isinusuko ko po ang aking buhay. Banal na Espiritu, kayo po ang aking leader. Magmula ngayon, susunod ako sa inyo at tutulungan niyo akong magbago upang maging kahanga-hanga ang inyong pangalan sa buhay ko. From now on, ikayo po ang aking susundin. At alam ko, balang araw, sabi mo nga, babalikan mo ang mga taong naniwala sa inyo. Ito po ang aking deklarasyon na si Jesus ang tunay na Diyos at aking tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Dito na po tayo. Alright? Papurihan natin ng magandang awit tonight. Sumayaw kayo katulad ng dalaga. Sayawan ng Panginoon, ang ating Hari. O dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Pag-uling natin, pag-uling awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. One more for Jesus. Habang may lakas. Pagkat siya'y dakila naman. Buhay ko ay lumigay. Dapat maligay ang lahat ng Kristiyano na totoo, na sumusunod. Awitan siya, suliranin lulunasan, babaguhin kanyang lubusan, kung siya ay iyong pananaligan. Pawitin natin, pagpuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, mapuring awit, pagkat siya'y dakila
magandang gabi po sa lahat. Hanggang sa muli. Glory!